kita mo, maliit lang siya. Pero sa loob po ng buto na yun, inside the seed is potential. Sabi mo potential. Inside that seed is potential. Ang problema, yung seed, kung ito po ay manatili na lang sa kamay mo, it remains a seed. Manatili lang ito na buto. Pero ito po ay may potential. Sabi mo may potential. Hindi mo gagamit ang potential ng seed na yun kung nanatili lang siya sa kamay mo. A seed must be planted. Sabihin mo, a seed must be planted. Your gift must be developed. Your faith must be exercised. Your calling must be pursued. Your obedience must be activated. Can you say amen, mga kapatid? So, tigilan mo na ako kasabing, I'm not talented enough. Stop saying, I'm not talented enough. Start asking, Lord, how can I use what you have given me? Can you say amen? Stop waiting to become perfect. Amen? Gusto ko sana mag-serve, pero hindi pa perfect yung buhay ko eh. Marami pa akong maayusin sa buhay ko. Kapatid, hanggang kailan ba maayos pa ang buhay mo bago ka magpagamit sa Panginoon? Amen? Magpagamit ka sa Panginoon kahit hindi ka pa perfect, si Lord ang mag-be-perfect sa buhay mo. Can you say amen? Palapakan mo natin ang Panginoon. Start serving with what you have. God can multiply surrendered ability. Can you say amen, mga kapatid? Amen. Kailangan lang po natin i-surrender kay Lord at anumang bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Kaya number 5, refuse to be stopped by failure. Amen? Refuse to be stopped by failure. Ano kung mag-fail na natin? Ang failure hindi naman katapusan, kundi magbubukas ito ng napakarami pang opportunity. Kaya sige nyo ba mga kapatid? So, pag-usapan po natin ang failure. Because if you're going to live a purposeful life, you will encounter failure. Hello, nanay pa ba kayo mga kapatid? Amen. Natural lang na mga-encounter po tayo ng failure kung may purpose yung buhay po natin. You will make mistakes. Sino po sa atin dito yung hindi nagkakamali? Sino po sa atin dito yung hindi nagkakasala? Taas ang kamay. You will have moments when things don't work. May mga moments sa buhay po natin na hindi uubra yung mga ginagawa po natin kahit anong gawin natin effort. But failure does not have to be your final chapter. Can you say amen to mga kapatid? Your failure will not be your final chapter. Glory to God. Fall 7 times and rise again. Sabi niya natin rise again. Rise. But the wicked shall fall by calamity. So, kasi natin, default. Sabi niya natin default. But they rise. Amen. Kapatid, you fall, but you must rise. Can you see that? Amen. Matitisod po tayo, malalapa po tayo. Pero alam mo mga kapatid, hindi po nagsasawa ang ating Panginoong Diyos na iuna kung kanyang mabiyalang kamay para tulungan tayo makabangon muli. Can you see that? Amen. Glory to God. Nangako si Pedro sa ating Panginoong Jesus na I will never deny you. Pero ano naman natin kung ano nangyari? Peter denied knowing Jesus. Ilang beses, 3 beses. Imagine the shame. Imagine nyo yung disappointment na naramdaman ni Peter nung ma-realize niya na siya po ay nagkasala sa ating Panginoong Jesus. Pero hindi po sinabi ng ating Panginoong Jesus, Peter, you're finished. Peter, last mo na yan. Sabi mo sa tabi mo, hindi mo ba last yan? Hindi mo ba yan last? Peter, you're not finished
yet, sabi ng ating Panginoon Diyos, after His resurrection, Jesus restored Peter. Can you see Amen? Ano ba kaya natin ang Panginoon? Kaya naman, ang kalalim, yung bangin, kung saan nahulog ka o balon na nahulog ka, kaya ka ibangon, kaya ka iahon ulit ng ating Panginoong Diyos. Sa John chapter 21, tinanong ni ating Panginoon Jesus si Pedro. Di ba na-restore na siya? Do you love me? Tinanong na ating Panginoon Jesus si Pedro. Do you love me? Ano ang ginawa niya na sumagot si Pedro na oo, mahal kita Panginoon? He gave Peter an assignment. Diba? Binigyan niya si Pedro ng assignment. Ano ang assignment? Feed my sheep. Ano po ang tinuturo ko nito sa ating mga kapatid? Your failure may be part of your story, but it doesn't have to be the end of your story. Can you say amen, mga kapatid? Glory to God. Imagine niyo po yung lapis. Lapis. Kung ito po ay patuloy natin na ginagamit, siyempre paiksi ito ng paiksi. Kung minsan na napabalik pa natin yung lapis, di ba? Napabalik pa natin yung lapis. But even broken pencil can still write. Can you see amen? Kahit balik na yung lapis, kahit paiksi na siya, naisusulat pa rin po natin ang lapis. Nagagamit pa rin po natin ang lapis. God can still use your life. So we refuse to let failure stop us. But there is one more thing we must refuse. Kung tayo po are destined to live an extraordinary life, we must refuse to live only for ourselves. Amen? Because the greatest life is not merely a successful life, it is a life that pleases others. Hallelujah. Kaya ang anim, refuse to live only for yourself. Sabi na natin, refuse to live only for yourself. Ano sasabi sa Philippians chapter 2 verse 4? Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So, hindi po nabuhay ang ating Panginoong Jesus para sa kanyang sarili lang. He served. Sabi niya natin, He served. He healed. He encouraged. He taught. He forgave. He gave. Actually, pati buhay mo na, binigay mo niya para sa atin. Pero kasi hindi ba mga kapatid? Glory to God. Ano sasabi sa Mark chapter 10 verse 45? For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Alam niyo naman siguro yung kwento po ng Good Samaritan sa Luke chapter 10 verse 25 to 37. Diba, mayroong tao na sugatan sa gilid ng kalsada. Yung ibang tao, dinaanan na siya. Pero anong ginawa ng Good Samaritan? Huminto siya at nakikita po niya na nangangailangan ng tulong ng tao at nangangailangan ng kanyang kalinga. Siya po ay nag-respond. Tumulong siya at isinasakripisyo niya yung kanyang puras. He sacrificed also his resources. He cared. That is purpose. Sabi mo, that is purpose. Yun po ang layunin ng buhay po natin. Hindi lang para sa sarili po natin pakinabangan, kundi para maging channel din po tayo ng basics ng Panginoon Diyos para sa iba. Kaya sige ba mga kapatid? Sometimes purpose doesn't look like standing on a big stage. Hindi ibig sabihin na may purpose ka kung lagi ka nakatayo dito po sa harap ng pulpito at nagsasalita ako dito. Sometimes purpose looks like helping one person. Kaya sige mga kapatid, yung tumutulong tayo sa kapwa natin. Pagin ang Panginoon, yung nag-i-encourage po tayo sa ibang tao, yung nananalangin po tayo sa ibang tao, yung nagpapatawad po tayo sa mga nagkakasala sa atin, yung nagsiserve po tayo sa pamilya po natin, being faithful in what assignment, ano man yung assignment po na yan, maging
masaya ka sa puso mo na gagawin ang anumang assignment na binibigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Kasi may ba mga kapatid? Glory to God. Don't measure the significance of your life by the size of your audience. You may never reach 2,000. Ano kung 20 lang ang nakikinig kapag nag-preach ka? But you may influence your family. You may influence your children. You may influence your friends. You may influence one young person. You may influence someone who is struggling. And that one person will influence another. Can you say amen? Amen. Hindi mo alam kung hanggang saan ang marating ng inyong one act of obedience. Amen? Pag sumunod na tayo sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, malayo po ang marating dito. Malayo at maraming tao ang maaabot po ng ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya pang ito, refuse to live without eternal impact. Ito po ang ibig din sabihin that we are destined to have an extraordinary life. We have to refuse to live without eternal impact. Ano sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 19 to 20? Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Jesus teaches us not to store up treasures early on earth, but to invest in heavenly treasure. Can you say amen? Amen. Bakit? Why? Because everything earthly is temporary. Sabi niya natin ay temporary. Temporary lang kasi yung mga material na bagay na nandito sa mundo. But what God does through us can have eternal significance. Can you say amen? Amen. Glory to God. Ano sasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hindi mo sinasabi mo dito na Apostle Paul na I became the richest. I became the most famous. Ano sinasabi niya? I finished my race. That's the goal. Yun po ang goal po natin, to finish our own race. Not somebody else's race. Sabihin mo, not somebody else's race. Hindi po yung takbuhin ng iba po yung dapat po natin parating, kundi yung matatapos, kundi yung takbuhin po natin, sarili po natin takbuhin. Meron po tayong sariling makatakbuhin. There is a race marked out for you. Your assignment may not look like somebody else. Maaaring yung purpose mo, hindi kagaya ng purpose ng iba. Your timeline may not look like somebody else. Your journey may not look like somebody else. That's okay. Sabi mo, that's okay. Kahit hindi lang ako maging mas magaling pa kaysa ibang mga pastor, that's okay. Run your race. Sabi mo, run your race. Run your race. At para sigurado po na matatapos po natin ang ating takbuhin, ano gagawin po natin? Keep our eyes on Jesus. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So, kung natin sinusin mga kapatid, destined to live an extraordinary life. Gusto kong tawagin ang ating mga perspective dito sa a wealthy person. It doesn't necessarily mean a person with large platform, a person with thousands of followers. An extraordinary Christian life means a person who knows God. Amen? Yung taong kakilala sa Panginoon Diyos. A person who knows the purpose. A person who obeys God's word. A person who serves others. A person who uses their gifts. A person who gives back up after failure. A person who finishes faithfully. That's extraordinary in God's eye. Can you say amen? Palapakan po natin. Alam mo kapatid, sa God
chapter 6, verse 1-14, marami pong tao, libo-libong tao po ang nagbubuong doon. Yung mga disciples, nakikita po nila ang problema, pero nakikita po nila na imposible na matugunan ang problema. Pero meron po isang bata doon na may dala po siyang 5 tinapay at 2 isda. Posible ba na makatulong yung 5 tinapay at 2 isda? Di ba kung titignan po natin, imposible. Sabihin natin imposible. Insignificant. Pero anong ginawa ng bata? He surrendered what he had. Sinurrender na yung bagay na meron siya sa ating Panginoong Jesus. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Jesus took it. Jesus blessed it. Jesus multiplied it. And 1,000 will be. Can you see that? At may sobra pa. May sobra pa. Glory to God. Ito po yung lesson. Never underestimate what